Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa linggo ng Palaspas. Pamumunuan po ng ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng misa. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda para sa pagdiriwang ng misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Kristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya na may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo naman ang makahati sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay inyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw ng lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kung meron kayong mga palaspas sa bahay, itaas po ninyo. Diyos na ang bahala na makarating sa inyo ang pagbabasbas ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga Olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Bethphage at Betania.
Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni naman. Kalagyan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag yon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad ito. Kaya lumakad na sila. Natagpuan nga nilang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinalagnan nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo ron, bakit ninyo kinakalagyan? Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at hinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya ay sumisigaw ng Hosana! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatag. Purihin ang Panginoon. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Puri at karangalan ay aming inialay sa hari ng sanlibutan, mga batay nag-aawitan sa iyo. Hosana, mabuhay! Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi rin ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanyang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok at balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampalin parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan?
bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa'yo, O Kristo Jesus, marinang kalwalhatian, papuri
sa'yo, O Kristo Jesus, Hari ng kalwalhatian walang hanggan. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging patayin. Palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ipako sa krus! Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahugupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya, at sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinagluluhurhan at palibak na luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan, natatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw?
Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at mga eskriba, at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa Kanya. Inalipusta din si Jesus na mga nakapakong kasama niya, at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-ikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon, at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak. At pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang gabi sa ibang bahagi ng mundo, sa lahat ng nanonood, nakidiwang sa atin nitong araw na mahalaga. Lord of the Rings. Binasa ko lahat yan. Gusto nung mapanood, 3 oras. Hindi ka kumukurap. Ang ganda ng paggagawa ng kwento. Bakit? Sabi ng mga literary analysts, tumutugon sa kung anong sinasabi ng puso natin. Gaya ng sinabi ni St. Ignatius, naglalabanan ang Babylon at ang Jerusalem. Sa Lord of the Rings naman, andyan si Sauron, Lord of Darkness, hinahanap niya yung singsing. Dito si Gandalf, kasama si Aragorn, kasama si Legolas, kasama yung mga dwarfs, at naglalabanan. Perennial story of the battle between light and darkness. Pati yung Star Wars. Tingnan niyo si Darth Vader, the Dark Lord, dark, dilim. Sinusundan din natin lahat ng mga sequel nito. So ang pinapaalaala sa atin ng simbahan, ganito. May eternal combat between the forces of darkness, forces of light. Mamili ka ngayon. At ang sabi ng mga psychologists, kapag hindi ka nakatuklas, a cause greater than yourself, you will never find meaning in this life. You will never discover your sense of purpose. Pinakamalalim na pangangailangan ng tao, malaman kung bakit narito siya sa mundo. May kanta, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Totoo po yan. Mabuhay ka para sa sarili mo, ganap na ikaw lang mahalaga, masusuka ka sa sarili mo. Likas na sa tao yan. Naghahanap siya. Saan ba ako
lulugar dito sa kasama ng mga bituin at saka ng mga planeta. Sinasabihan tayo ngayon. Sini lang yung Lord of the Rings. Sini lang yung The Empire Strikes Back. At yung mga laro ng mga batang video games, may kinakalaban ng mga monster, ganon din yan. Pinagdiriwang natin ngayon, yung paghahamok, walang hanggang paghahamok sa pagitan ng mga kampon ng kadiliman at ang mga kasama ng liwanag. Paano tayo sasali? Pinapakita naman sa atin ni Jesus. Di ang sinabi ng simbahan, itong pinagdiriwang natin tumutugon sa pinakamalalim na pangangailangan ng iyong puso. Hindi lang sa puso. Neuroscience, yung brain research, dami na nilang nilalagay na magnetic resonance imaging, nakikita na nila kung saan may activity sa brain. Sabi ng mga neuroscientists, ang brain laging binabato ang sarili sa future. Kaya lagi tayong nagtatanaw. Tapos ng kamatayan, paano? Eh kung hindi totoo, na may buhay na walang hanggan, yung tadhana mo, lalamunin ka ng walang hanggang kadiliman. Sinasabi sa atin, ang pagdiriwang ng mahal na araw, yung Paschal Mystery, the death and rising of the divine word made flesh, sinasabi sa atin. Dapat ang sukatan mo si Kristo. Kasi kung wala kang pananampalataya, ang sukatan mo isang dakot na abo pagkatapos kang i-cremate. Tapos, pabless mo yung urn, lalagay ka doon sa columbarium sa aming likuran. Yun yung mga taong sabi, walang kahulugan ang buhay. Ang gagaling pa naman sumulat ng mga libro, bestseller. Tayo, pinagdiriwang natin ngayon, Paschal Mystery. Ang pagkamatayan, pagkabuhay na muli ni Kristo, na ang ibig sabihin, magtatagumpay ang liwanag. Kaya dito ka na sumali. Kasi, kampon ka ng kadiliman, kung may COVID na nga, pinagkikitaan mo pa yung vaccine at saka yung mga tinitinda sa merkado. Ang ating sinasabi, hindi isang dakot na alikabok at abo ang sukatan ng buhay ng tao. Ang sukatan ng buhay ng tao, si Kristo. Walang hanggan. Kaya ang sinasabi ng simbahan sa atin, yung pinakamalalim na adhika ng puso mo, yung order at vision for the future na hinahanap ng utak mo, na mi-measure ng mga neuroscientists, dito mo matatagpuan sa pagdiriwang ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya magnilay tayo ngayon, mga mahal na araw. Totoo ba ito? Ano pa talaga ang pinakamalalim kong adhika? Puro maragsa ang accent niyan sa Tagalog eh. Adhika, pithaya, mithi, lunggati. Ang ibig sabihin, ang bigat niyan. Sapagkat, yun nga ang ubod ng kahulugan kung bakit narito ang tao sa mundo. At ang sinasabi ng simbahan, yung tunay mong adhika, yung tunay mong pithaya, yung tunay mong pithi, yung tunay mong lunggati, ay ang magpasawalang hanggan. We are born for eternity. At yun din hiningi mo. Ayaw natin mamatay. Kaya natatakot yung iba, baka pag nagpabaksin, mamamatay daw sila. Hindi naman totoo. Pero wag na nating pag-usapan yan. Basta lahat
nagpapastem cell yung mga mayaman, kung yung maralita, may pera lang yan, gusto niyan mabuhay, hanggang sa kahuling hibla, mahigit pa 100 taon kung maaari. Ayaw natin mamatay. Mas maganda ang ating pagninilay ngayong may COVID Pinapakita. Nasaan na yung pera mo? Ang dami na ring milyonaryo ang namatay. Pati yung anak ni Henry C. Jr. Pagdasal natin. Nasaan na yung ganda mo? Walang pinipili ang COVID-19. So kung hindi pala mahalaga kung may COVID, yung pera mo, yung kagandahan mo, yung kapangyarihan mo, yung dunong mo, maghanap ka ng ibang dahilan kung bakit narito ka sa mundo. At yun nga ang ating pinapahayag ngayon. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Manalangin tayo na sana itong mga katotohanang tinuturo ng simbahan ay hindi parang patak ng ulan, mahulog sa dahon ng gabi, dudulas, hindi pupunta sa kailalimang bahagi. Panalangin natin na itong katotohanan tinuturo. Sabi ni Cardinal Newman, 3 lang dapat nating malaman sa mahal na araw. Maiksi ang buhay, tiyak ang kamatayan, at hindi mo malirip, hindi masaklaw ng iyong diwa ang kawalang hanggan. Magsitayo tayong lahat. Buong tapang nating ipahayag sa madilim na mundo ang ating pananampalataya sa Diyos ng pag-ibig at ang kanyang pangako ng buhay na walang hanggan na nakamit ng kanyang anak na namatay at nabuhay na muli. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, sa harap ng katotohanan na maiksi ang buhay, tiyak ang kamatayan, at di malirip ng ating diwa ang kawalang hanggan, niloob ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesucristo, ang banal na diwa. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo Ama, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo Ama, dinggin mo kami. Matularan nawa ng mga pinuno ng ating simbahan at pamahalaan si Jesus na taus-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami.
Makaranas nawa ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas ang mga napalayo na sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makapagnilay nawa ng mabuti sa pagpapakasakit ni Jesus ang mga taong may duda sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng mga may sakit at may pasaning dala na hindi sila kinakalimutan at iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tumanglaw nawa ang liwanag na walang hanggan sa mga namayapa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipanalangin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang pagsumamo ng iyong sambayan ng Kristyan. Lumago-unawa kami sa pananampalataya at pagtitiyaga sa gitna ng mga hapis ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin umaling, iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala, pulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw ang makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sakit, kunit-kunit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin, tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'n makikilala sa taong mapagkumbaba. Manalangin kayo mga kapatid, pag itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, ang banal na diwa, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami ay muling buhay. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kumuha si Jesus ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hatiin niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog na dahil sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo sinabalik sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Papa, at ni Honesto, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos,
kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Nihiling namin, Panginoon, kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin.
ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ito na. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paruroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong paghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo.
Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Johnson and Joseph Frenadimitz. Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo muna po ang lahat para sa maikling paalala. The liturgical services for March 22 to April 4, 2021, which are live-streamed online via FB and YouTube, are as follows. For weekdays and Saturdays, 6:20 a.m. and 6 p.m. For Sundays, 8 a.m., 10 a.m., and 4 p.m. The Lenten Recollection of Holy Monday to Holy Wednesday on March 29 to 31, 2021 is during the 6 p.m. Mass. On Holy Wednesday, there's an online pabasa at 2 to 4 p.m. For Holy Thursday, April 1, 2021, 8:30 a.m., Lauds, 2 p.m., virtual Visita Iglesia and Stations of the Cross, 5 p.m., Mass of the Lord's Supper. On Holy Friday, April 2, 2021, at 8:30 a.m., Lauds, 9 a.m., Stations of the Cross, 3 p.m., Celebration of the Lord's Passion, 5 p.m., Devotion to the Sorrowful Mother. On Holy Saturday, April 3, 2021, 8:30 a.m., Lauds, 7 p.m., Easter Vigil. On April 4, 2021, Easter Sunday, regular Sunday Mass schedule at 8 a.m., 10 a.m., and 4 p.m. For more information, please check the Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word Facebook page, and please subscribe to the Shrine's YouTube channel as well. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ng pagpapala na mapagmahal na Diyos. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin